Joji TV. Magandang hapon sa inyo lahat. Yan. May panibago na naman tayong video sa araw na ito. Ito ay tungkol sa ating dalawang Glock. So, itong Glock na Perfection, ito ay aking gamit, aking baril, no? Ito naman, si Glock na 4 series ay sa ating kaibigan. Yan. Natuwa lang ako kasi may problema tong unit na to, inayos ko. Tapos sabi ko, gawan ko kaya ng video, kaya pakita ko lang. Ang Glock, ayan, ganda. Ang Glock ay may tatlong klase. Yung Glock na standard, yung puro black lang. Tapos itong Glock na 4 series at saka Glock na Perfection. So, tatlong klaseng Glocks yan. Ngayon, ito ay puro gawa ni WA. Gawa itong WA, tsaka itong aking gawa ni WA na made in Taiwan. So, ano ba ang kaibahan ng mga Glock na yan? Yung Glock na standard ay puro black lang. Kumbaga, simple lang. Wala siyang masyadong mga design. Basta, wala lang akong sample na standard na Glock. Siguro, ipapakita ko na lang sa picture. Yan. Yan ang itsura na standard. Pero itong narito sa aking harapan, ay kumbaga sa motor, ay ano na siya, pinaporma na. Pinaganda na. So, yan ang kaibahan itong mga ito. Ito ay Glock 18. Ano ba ang Glock 18? Ang Glock 18 ay may semi-auto at may full auto. So, yan. Meron siyang adjustment dito para sa semi-auto at saka sa full auto. Yan. Ang Glock kasi na standard, meron din Glock 18. May full auto din yon, pero sabi ko nga, simple lang, hindi ganito kaganda. Yan. Ang kaibahan kasi ng standard, wala siya nitong fiber optic. Yung kanyang mga rear sight at saka front sight ay ano lang, simple lang, parang ganito. Papakita ko yung aking 1911. Makikita niyo yung kanyang mapumutok, may magazine. Ang kanyang rear sight at saka front sight, simple lang yan, simple. Si 4 series ay naka fiber optic na. Fiber optic yung rear at saka yung front, fiber optic. Pag pinangsipat mo, napakadali kasi nga maliwanag, parang nagre-reflect. So itong si Perfection ay pares din, naka front fiber optic, front fiber optic tsaka rear fiber optic, pares din. Ngayon, yung Glock na standard ay wala nitong magwheel. Yan ang kaibahan. Walang magwheel, simple lang, basta puro black lang na gano'n. Tapos wala nitong mga design na butas na ito. Wala ding design na butas na ganyan. Oh, yan. Wala, simple. Tapos, ito kasi pag kinasa mo, may lumalabas na yun, yung red sa trigger. So, safety niya yan. Pagka yan ay nakalabas at hindi mo siya mahahawakan, hindi mo yan makakalabit. Pero once na sinuot mong daliri mo dyan at nahawakan mo yung red na yun, maputok. Diba? Yan. Ang sa standard ay black lang. Hindi ganitong red. Yan, kumbaga mas pinaganda na. Isa pa, itong tawagin nito ay front serration, yung parang magaspang na hawakan dito sa unahan para pag kinasa mo ngayon, madali mo ikasa. Kasi meron siyang front serration at saka rear serration. Kalimitan kasi sa mga standard na rear lang ang meron. Wala siya sa front. So, yan ang mga kaibahan. Tapos, ito pa, wala silang tawag nito, Punisher logo to. Itong yan, parehas lang sila. Ayan, mayroon silang Punisher logo. Yan, parehas. Yung standard, siyempre wala.
Basta lang, ano lang siya, design, ano lang, plain lang. Yan. Pero halos, parehas namang maganda. Yung ganitong Perfection at saka yung 4 series. Parehas maganda. Ang kaibahan lang niya, kasi parehas din namang merong ganito. May design doon, sa gilid. Yan. Fiber optic, Punisher logo. Pag kinakasa mo, mayroon ding lumalabas na red doon. Saan lang sila nagkaiba? Dito, sa magwell. Yan. Mas malaki ang magwell nito compare kay 4 series. Pero may magwell din yan. Para saan ba yung magwell na yan? Itong magwell na ito ginagamit sa competition. Competition. Ibig sabihin, subukan natin. Halimbawa, pumutok ka. Tak, tak, tak. Palit ka magasin. Oh, ang bilis, di ba? Hindi lang naglalak kasi merong tumatama yung pinaka base plate nito dito sa magwell. Ayan, ang bilis. Yan. Puputok. Change magazine. Oo, di ba? Bilis. Isa kaya gamitin natin ito. So, ito parehas lang naman to eh. Ha? Kasya oh. Change magazine. Oo, medyo masikip. Nakita na. Parang kumakalang. Pag malaki ang, yun ang purpose ng ng magwell. Oh, ba? Sala. Ayun. Change magazine mabilis. Di ba? Yan. Yan ang kaibahan. Pakita ko sa inyo si 1911 ha. Ito talagang standard na standard lang yan ata mo ha. Walang ka magwell man lamang. Kaya ata mo. Ang magazine niya at saka yung butas saktong-sakto lang. Di ba? Oh. Halos kailangan talagang magaling ka magpa-shoot. Oh, ibig sabihin, sa competition, pabilisan kasi yan. So, dapat pagka putok mo, habang tumatakbo ka dun sa kabilang stage, palit ka na agad magazine. Ngayon, pabilis. Doon mayroong advantage ang may magwell. Ayun. So, malaking magwell, mas maganda. Yan nga pala. Yan nga pala naglalak yan. Malaking magwell, mas maganda. Yun lang ang pinagkaiba nila. Itong 4 series kay Perfection. Pero liban, parehas lang. Yan. Ang presyo naman, hindi ko lang alam sa ano sa iba-iba kasing tindahan. Pero sa binibilhan ko, ang price ng standard na Glock, nasa mga 7 plus, mga 7.2, 7.3, 7.5. Ang mga 4 series, nasa 8 plus, 8.2, 8.5. Pero ang bili ko dito, 10,000. Layon diferensya, di ba? Kasi ba't ko ba nasabi bago ko ito binili? Pinagpilian ko ito. Kaya lang hindi itong slide. Kasi itong 4 series may 3 kulay. Sa slide lang naman nagkakaiba ito. Dito lang sa slide. Merong silver slide. Merong tanang slide. Yan. Yan ang 3 kulay niya. 3 kulay nito. So ito pinagpilian ko at saka ito. Sabi ko, alin ba kaya ang bibilin ko? Ito, tinanong ko presyo. Mas mura ito, mas mahal ito. Kaya lang common ito. Kaya ako ito binili, kakaiba. Kumbaga kumbaga ito ay parang pinasadya. Diba? Parang hindi siya common. Diba? Yun, kaya ko ito nagustuhan. Itong 4 series, common na. Madami na ang may ganito. So, ako'y mahilig doon sa personalize. Yung kakaunti pa lang yung meron. Ito, kaya ko siya nagustuhan. Ito naman, may full auto din. Kaya lang, katulad nito, ito kasi nga pala, Glock 18 at ito Glock 17, parehas din ang laki.
Nga lang, kaya siya ginawang nag-lock 18 kasi meron na siyang semi at saka full auto. Ito naman, meron din. Kaya lang, wala yan. Mapapansin nyo, may adjustment ito dito. Ito wala. Wala. Ang adjustment niya, nasa sa loob. Nasa sa loob. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. So, yan. Ngayon, ganito naman gagawin natin. Bubuksan naman natin to. Ito naman, nabuksan ko na kanina. Nalinis ko na rin dahil napansin ko nga, napakadumi at saka kulang sa aruga. Madumi. Tsaka kulang sa langis nilang isang ko na rin. Yan. Bubuksan natin. Yan. Tingnan natin. Ano ba ang kaibahan ng kanilang lower at saka slide? Yan. Kalas na parehas. Tingnan natin yung lower. Wala. Parang parehas lang. Walang pa nagkaiba. Kulay lang ang pinagkaiba. Pero kung ano yung meron doon sa isa, meron din sa isa. Parehas lang. Ito namang slide. Silver ang kulay ng barrel nito. Ito na may gold. Meron din ako nakitang 4 series na gold. Kung tutusin, pwede ito magpalitin eh. Itong loob nito, pagpapalit nito, pwede. Dahil parehas naman silang glock. Wala naman pinagkaiba eh. Ganon na ganon lang. Ang pinagkaiba lang, yung adjasa ng semi and full auto nitong perfection nandito. Yan o. Ito wala. Nandito sa gilid. Yan, ito lang. Yun lang na iba. Pero yung loob niyan, tawag nito, recoil spring, parehas lang. Yung inner at saka outer barrel, parehas lang. Iba lang kulay gold ito. Subukan kaya natin. Teka ha. Naisip ko lang. Subukan natin ikabit itong 4 series sa ating papasok. Ayun, pwede. Yun pwede. Ganda. Ang tawag na dyan, two-tone. Kasi black and blue. Tapos ito naman, subukan natin. Ilagay natin to. Pwede rin. Blue and black. Kabaliktar naman ito. Diba? Black and blue. Blue and black. Buto kaya? Buto kaya to? Testing natin. Testing. Lalagyan mo natin ng gas. Lagyan natin ng bala. Kasi nga, magkaiba yung pinagpalit natin yung lower tsaka yung upper. Gumana kaya? Yan, nabog na. Okay, testing. Ito ang lower ni 4 series at saka upper ni perfection. Firing. Ito na, salamin tayo. At tayo matalbugan. May bala ito. Okay. Firing. Okay. Maputok. Testing natin dito. Alisin ko lang ito kasi nga pag hindi inalis yung magwheel, ayan o. Ay, pumasok. Alisin natin itong magwheel. Tatanggal naman yan. Ayan o. Okay. Okay. Testing. Okay. Ayos. Gumagana. Katuwa. Pwede. Okay. Pwede pala magpalitin, no? Isang blue and black at black and blue. Ayos, ha? Ganda tingnan. Okay. Kalas uli. Kalas. Yun. Kalas na. Yan. Kalasin natin ang mga parts niya sa loob. Kung paano. Para alam din ng mga kaibigan natin, nakasubscribe sa atin ng mga may Glock din. Paano ba kinakalas ang Glock? Yun, tanggal na. Yun, ganito lang. Diba? Ang bilis. May nakapasok lang dyan.
Yan. Yan, ganyan lang. Oh, itong akin. Ganun din lang. Oh. Oh, di ba? Oh, kalas na. Paglagay natin para huwag magkapalit. Oh. Gintong-ginto. Diba? Pwedeng isanla. Linis muna tayo. Ito naman yung 4 series inalinis ko na ito kanina. Ito mo yung mga nalinis ko. Dumi ng tissue. Kasi nga parang kulang sa maintenance. Hindi nalalangisan. Pero okay na. Nalinis na yan. Yan. Ganyan lang pagkakalas. Yan. Tapos ibabalik ulit. Yan. Ibabalik sa barel. Ibabalik yung recoil spring. Ito yung nagpapabalik doon sa slide pag pumuputok. Okay, okay na. Langisan natin. Tuming na langisan ko na rin. Ikaso pinunasan ko ulit. Langisan natin. Para pag pumutok siya, smooth yung balik ng slide pag pumuputok. Yan. Lubricated na. Balik natin sa barrel. Okay. Okay na. Ito namang akin. Ganun din. Parehas lang yan. Ibabalik lang ito doon. Okay na. Ibabalik sa slide. Recoil spring. Yan. Lalangisan. May hindi naman kailangan langisan na langisan. Basta lang pag nakita nyo tuyo na, edi langisan na. Kasi kada pumuputok yan, pumuputok, yung langisan tatalsikan. So pag yan sobrang dry na dry, nahihirapan din siyang lumaro yung slide. Tsaka yung mga mechanical niya sa loob, nahihirapan. Okay. Okay na. Ano pa ba? Babang ipaliliwanag ko. Subukan naman natin ilagay yung magazine nito. Itong ang ganda tingnan, no? No, yung magazine. Dahil parang naka-extended siya dito. Ayan, ganda tingnan. Tapos, kung meron din siyang tactical flashlight, oh, yan, oh. Napakaganda. Oh, formado. Yan, oh. Diba? Ito ang pindutan yan. Ayan, oh. Okay. Testingin natin paputukin. Gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung tinatawag na semi-auto at yung full auto. Unang gagawin natin ay magkakarga ng gas at bala. Okay. Karga tayong bala. Ito nga pala yung inuulit-ulit ko. Pag lumaglag ang bala, ito sa lamesa pwede kong damputin. Kapag lumaglag sa lupa, huwag nyo nang damputin. Kasi hindi natin alam dyan kung alin yung naiputok na at saka yung hindi pa naipuputok. Pag naiputok na kasi, at tumama sa matigas na bagay, nauoblong yung bala. Hindi na siya bilog. O babara yan dun sa barrel. Ito, hindi siya maiipon yan sa loob. Kaya mas maganda, wag nang damputin. Okay. Testing. Semi-auto. Meron tayo dong binabaril na box. Pakita ko na rin sa inyo.
Gumawa ako ng box na binabaril dahil dati kung saan ko lang pinuputok pag nangangalat, pinawalis ko pa. Daming walisin. Pagkagarne, ayan o. Bala, ayan, papasok sa loob. Dahil ito maraming gusa-gusamot na papel sa loob. Ay, lang sila sa loob. Hindi na ako nagwawalis. Wala masyadong kalat sa sahig. Okay. May gas, may gas na ba? May gas na, may bala. Testing semi-auto. Tignan niyo yung recoil ng Glock, napakalakas. Ay, salamin lang ako. Matalbugan. Testing. Yan, lakas oh. Ngayon ang full auto. Bababa lang ito, magiging automatic nito. Yun. Okay, testing, full automatic. Oh, lakas. Kita mo yung kamay ko. Oh. Yun. Kita mo yung bala, lakas oh. Makita ba? Ito, pumatong sa braso ko. Basag. Basag. Saan kaya tumama yan? Ba't nabasag? Basag. Yan sinasabi ko. Oh. Nasaan ba? Kita ba? Yan oh. Basag. Pag hindi siya nabasag, oblong na yan. Pero kalimitan basag. Sa lakas pumutok ng baril na ito, nadudurog yung bala. Ayan, kaya kung tatamaan ka nito, siguro ko masakit. So, pag natapos kang magbaril, release in magazine, release slide, balik sa semi-auto, itataas mo ulit. Yan. Yan ang dapat na ginagawa pag ang baril mo ay may full auto. Lagi mong ibabalik sa semi-auto. Bakit? Ito kasi pag nasira ang mechanical niyan sa loob, dahil meron na ako naging na-encounter na ganyan. Pag nasira, hindi na siya nagsisemi-auto, laging naka-full auto. So every time na babaril ka, lagi ng rat-rat. Oh, yun. Kaya lagi mong sasanayin, pagkatapos mag-full auto, balik sa semi-auto. Yun ang dapat na routine palagi. Ako, itong akin, kahit semi-full auto, hindi ko halos ginagamit yung full auto. Kaya ako lang ginagamit pag pinapakita ko lang sa video. Pero pagka naglalaro ako, hindi ko siya laging ginagamit. Semi-auto lang. At saka marami naman akong baril, hindi ko naman ito halos ginagamit. Lagi lang dinidisplay ko lang to. Dahil pag may full auto ang baril mo at lagi mo ginagamit, edi malakas ang persa kasi yan. Laro na laro yan. Pag muputok, ito kasi isang kalabit, 5 agad ng lalabas. So mabilis mapuputput yung slide kasi laro siya na laro. Kaya kahit siya may full auto, huwag mo siyang palaging gagamitin. Lagi ka lang naka semi-auto. Kaya lang ako nagpo-full auto, pinakikita ko lang sa video. So yun, natestingan natin ito. Semi-auto tsaka full auto. Ito naman natetestingin natin. Ang kanya lang, di ba ito ang adjasa ng semi at full auto. Itong sa akin ay nasa sa loob. Mamaya papakita ko. Itong magazine niya, so ito ating babalahan. Ito lang kasi ang lagay ng gas, mahirap. Lalim mo. Kailangan mo pa siyang i-slide. Yan o. Kailangan i-slide mo pa siya para malagyan ng gas. Ito. May sarado pa eh. Bago pa pala yan. Sarado pa. Ito na muna. Tamo. Tanggal na muna. Yan. Paubos na kasi yan. Ito na parang eh. Yun. Balik ito. Ano ba yun? Ito. Salah. Yan. Balik ang takip. Napakaraming abala. Lagay ng bala. Tigas pati ng spring nito.
pala. Shoot. Okay. Ligas na, may bala. Testing. Okay. Nakakasa na. Firing. Semi-auto. Ayan, lakas. Okay. Release magazine. Yan. Ito ang adjustan niya para maging full auto. Okay, testing. Full auto. Firing. Ay, sorry. Nalilimutan ko palagi magsalamin. Full auto. Aray. Lakas. Nakagulat. Oh. Lakas. Wala, parang mas malakas pa ito kasi dito. Bagay, pareha. Halos parehas lang. Yan lang. Kita mo yung kamay ko talaga. Oh. Yun. Indication ng walang laman. Open slide. Release magazine. Release slide. And balik sa semi-auto. Tingnan natin kung naka-semi-auto siya uli. Papuputokin ulit natin ng ilang piraso lang. Okay. Semi-auto firing. Ayun. Okay na. Ayun. Ito naman, nakabalik na rin sa semi-auto. Testingin natin kung naka-semi-auto nga. Nilalaan ko lang 3. Walang laman. Semi-auto firing. Yun. Release magazine. Release slide. Balik sa ating alisin sa pagkahammer. Yun. Naka-semi-auto naman siya na okay. Yan. Nakita nyo na kung ano ang kagandahan ng 4 series. Itong review natin ay 4 series at perfection. Glock 17, Glock 18. Ang Glock 18 at Glock 17 magkasing haba lang siya. Pares magkasing haba. Kaya lang meron silang mga semi at full auto. So yun. Ba? Kaganda oh. Lalo na pagka meron itong tactical flashlight. Dahil kakulay siya. Dahil black yung tactical flashlight niya, black din naman yung katawan ng ating si Glock 18. So yan. Ang ganda. Bagay na bagay. Okay. Kaya lang, edit na naman to. Okay. Hindi pa nakababa ang hammer. So, yan. Ayan. Nasabi ko. Gaano kaganda. Yan. Ito lang ang aking ginawang review sa araw na ito. Itong Glock 18 ng ating kaibigan. Salamat at binigyan mo ng pagkakataong magawan ko ng video ito. Okay, hanggang dito na lang. Sa susunod muli mga ka-airsoft. Paalam!